So ito yung nangyari kanina, pre-trial conference. Ang ibig sabihin mga kabunyog ng pre-trial, ang pre-trial conference, konferensya ng kumbaga nagkaroon ng komperensya paghaharap yung dalawang panig, yung defense at saka prosecution. Kaya diyan sa nakikita nyong picture, mga kabunyog, yung pinapakita ko sa inyo, makikita nyo diyan, makikita nyo diyan, yan lakihan natin. Yung nasa right side, yan yung defense. Yan yung defense. Yung nasa left side, itong mga nakatalikod, ito yung prosecution. Tapos yung nandun, yung may logo ng yung may seal ng Senate, yan yung clerk of court. Kasi impeachment court na po ito. Hindi na po ito yung ordinary Senate. Hindi ito legislative eh. Hindi po ito legislative o paggawa ng batas. Ito'y impeachment court. Ngayon, hindi pa po dyan umattend yung mga senator judges. Hindi pa. Ang nagpapatakbo pa niyan, yung clerk of court. Yung nakikita nyo, mga kabunyog, actually, mayroon din tayong picture niyan. Ito, pakita ko. Ayan. Yung nakikita nyo na yan, mga kabunyog, yan si Attorney Bantog. Yan si Attorney Bantog, siya ang siya ang secretary ng Senate, si Attorney Renato Bantog Jr. Yang nakikita nyo sa gitna. Bilang secretary ng Senate, siya rin ang tumatayong clerk of court. Tapos may nag-a-assist sa kanya na dalawang deputies niya, si Attorney Marivic Laurel Garcia, Deputy Clerk of Court, si Attorney Maria Valentina Cruz, siya naman yung pangalawang Deputy Clerk of Court. So sila yung tumanggap kanina at nagpatakbo nung ginawang pre-trial conference. Sa pre-trial conference, katulad ng pinakita natin, nagharap yung dalawang kampo. Ayan mga kabunyog, yung nasa kanan, yan yung defense team ni Sara. Itong nasa kaliwa, ito yung prosecution. Ayan mga kabunyog, nagkainitan daw kanina. Hindi naman kasi naka-live yung kanina eh. Pero ayon sa mga balita, nagkainitan. Ito yung mga balita kanina mga kabunyog. Ayan tingnan nyo. VP Sara Defense Team at prosecutors nagkainitan sa pre-trial conference. Yan po ang nangyari kanina. So, parang prelude ito sa mangyayaring trial, Prelude ito sa mangyayaring trial. Kumbaga kanina, hindi pa nga yung trial, mainit na daw ang sitwasyon. Lalo na pag nagkaroon na ng trial. So, ano ang pinagkainitan kanina? Ano ang pinagkainitan? Ang pinagkainitan mga kabunyog na sa tingin ko, yan din ang magiging main issue sa trial, yung mga ebidensya at testigo. Ang gusto kasi ng defense, huwag payagan ang prosecution na mag-present ng mga ebidensya na hindi na i-present doon sa Justice Committee. Ang gusto ng defense, bawalan ang prosecution mag-present ng mga ebidensya na hindi naka-attach. Hindi pala. Gusto nila yung nung nag-file ng complaint, kung ano lang yung mga ebidensya at testigo na isinabmit nung nag-file pa lang ng complaint, yun lang dapat ang i-allow o payagan. Hindi naman pwede yun. Kahit naman sa pagsasampa ng kaso, sa pagsasampa ng kaso, yung ordinaryong kaso sa DOJ, sa prosecutor, alangan namang yung hawak mo palang na ebidensya, yun lang ang pwede mong i-present sa trial. Siyempre, sa proseso, makakakuha ka ng mga bagong ebidensya. Ang importante lang dito, pag pre-trial conference, itong ginawa ngayon, mai-present mo na. Ay ang gustong mangyari ng defense, nung nag-submit ng complaint sa Kamara,
Yun lang dapat, yung mga naka-attach lang doon ng mga testigo at ebidensya, yun lang yung payagan. Hindi naman pwede yun. Hindi naman pwede yun. Siyempre, nung nag-conduct ng hearing ang Justice Committee, may lumitaw na mga bagong ebidensya at testigo. Alam nga namang hindi mo yun i-present sa trial sa korte, sa impeachment court. Wala. Pag ganyan ang ginagawa, masyado ng technical, wala na tayong mai-impeach na official niya. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Ang ginagawa kasi ng defense, ayaw nilang pumayag na yung mga testigo at ebidensya, mga kabunyog, yung mga testigo at ebidensya na lumitaw doon sa Justice Committee hearing, ayaw nilang payagan. Ayaw nilang payagan na maipresent yun sa trial. Bakit naman? Bakit naman hindi mo maipresent sa trial yun? Ebidensya yun at testigo eh. Ebidensya yun at testigo. Kahit naman sa actual na trial sa korte, kahit sa actual na trial sa korte, pwede ka naman mag-present ng mga ebidensya mo at testigo sa pre-trial din. Basta't i-declare mo sa pre-trial. Importante yung pre-trial conference. Doon ka naglalatag ng mga testigo mo at ebidensya na ipe-present mo sa trial. Kanina, yan yung pre-trial conference. Doon mo sasabihin sino-sino ang mga ipe-present mong testigo. Ano-anong mga ebidensya. Yan yun. Kanina yun. Tapos, magmamarking ng mga exhibits ng mga ebidensya. Yan ang tawag diyan, pre-trial conference. Ang gusto ng defense, ang gusto nilang mangyari, bawal daw yung mga ebidensya at testigo na hindi naka-attach nung nag-file pa lang ng complaint, hindi na daw pwede yun. Paano naman nangyari? Masyado namang technical itong anong to. Wala tayong makukonvict na official ng gobyerno kapag ganyan. Ang gusto natin, managot ang dapat managot. Kaya kung may ebidensya, hayaang maipresent. Kung may testigo, hayaang maipresent. Kung wala namang tinatago yung ina-accuse na impeachable official, hayaan siyang magdepensa. Ganun dapat ang gawin sa impeachment. Bakit masyado ng technical itong defense? Kaya nadismaya nga mga kabunyog. Ayon sa prosecution, nadidismaya sila. Bakit dismayado sila? Kasi nga wala ang ginagawa ng defense, wala naman silang matibay na ebidensya. Wala rin silang matibay na mga testigo. Actually, ang ginawa na naman daw ng defense, yung kampo ni Sara Duterte, yung dati na namang mga argumento, kini-question ang jurisdiction, kini-question yung prosesong pinagdaanan ng impeachment. Kumbaga, sabi ng prosecution, nakakadismaya. Sabi nga ni Congresswoman Renico ng Kabataan Party List, siya ang isa sa mga spokespersons ng prosecution. Sabi niya, tunog lata daw. Tunog lata yung pre-trial brief ng kampo ni Sara. Ibig sabihin ng tunog lata, wala namang laman, maingay lang, walang laman. Kasi wala naman daw depensa si Sara Duterte talaga eh. Halimbawa, sa issue ng confidential funds, wala naman daw depensa. Sa issue ng unexplained wealth, wala namang depensa. Hindi naman daw talaga sinagot ni Sara yung mga issue sa kanya at mga ebidensya. Katulad nung dati, ang mga nire-raise na issues ng kampo ni Sara, jurisdiction, yung proseso daw na pinagdaanan, yung procedure, ayun, yun mga technical procedures ang nire-raise na issue ng kampo ni Sara. Pero yung pagsagot dun sa mga issue tulad ng confidential funds, tulad ng unexplained wealth, yung mga hindi na deklara sa SALN, hindi sinasagot daw ni Sara Duterte. Kaya dismayado ang prosecution. Sabi ng prosecution,
ang pangit ng magiging trial kasi nakasentro lang ang mga sagot ng depensa sa mga issue ng technicalities ng impeachment. Katulad niyan, kini-question yung mga ebidensya, dapat daw yung present lang, yung naka-attach lang sa complaint ang payagan. Masyadong ano eh. Actually, sa totoo lang mga kabunyog, mas mabuti pa yung impeachment ni Estrada. Kung ganyan nga ang style ng defense ni Sara, ang pangit. Ang pangit. Mas mabuti pa pala yung trial ng impeachment ni Corona sa ni Estrada. Kasi nung trial ng impeachment ni Estrada, sinagot ng kampo ni Estrada yung mga issue. Sinagot. Ganon din si Corona. Bawat issue kay Corona, sinagot ng impeachment ay ng defense. Dito, hindi daw sinasagot ng defense yung mga issue. Ang kini-question ng defense, yung procedure na dinaanan. Yung dati na nilang paulit-ulit na sinasabi. Ano ba yung sinasabi nila? Na mali yung dinaanang proseso doon sa Kamara, sa House of Representatives. Inabuso daw ng House of Representatives yung kanilang discretion. Walang due process. Yung mga ganon. Yun yung yan yung line ng defense. Ibig sabihin, ang ginagawa ng kampo ni Sara, palusot. Palusot mga kabunyog, mga kababayan. Ayaw humarap sa Ayaw harapin yung mga issues na binabato. Wala. Pagkaganyan ang pangit mga kabunyog. Kasi, hindi naman sinasagot ni Sara yung issue ng confidential funds. Yung issue ng unexplained wealth. Yung issue ng mga hindi dineclare sa SALN. Hindi daw eh. Kaya sabi nga ng mga tagapagsalita ng prosecution, dismayado ang prosecution. Kasi ang ini-expect nila, maghaharap talaga sila sa mga issue. Halimbawa, yung issue ng paggastos ni Sara ng confidential funds, yung issue ng hindi maipaliwanag na paglaki ng kanyang yaman, yung issue ng hindi pag-declare ng kanyang mga yaman at ari-arian, yun daw dapat eh. Hindi daw sinagot. Kaya nakita na daw nila yung laman ng pre-trial brief. Yun na naman yung dating issue na nire-raise ng kampo ni Sara. Yung wala daw due process, tapos yung mga ebidensya at testigo daw na hindi inatat sa complaint, hindi daw dapat papayag. Masyadong sa totoo lang, tama yung punto ng mga kabunyog. Tama yung punto ng prosecution. Ang gustong makita ng taong bayan, sagutin ni Sara yung mga akusasyon sa kanya. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.